Muli po magandang umaga po ang inyong lingkod, si Chef Roy. Ngayon po June 1, araw po ng Sabado ay 9 AM po. May nag-comment po sa akin tungkol sa video po na binasa ko yung Efeso 2, 8 hanggang 9. Kaso sa messenger po siya nag-message, sabi ko, pwede mag-comment sa kung anong ipinost ko. Ang inyong lingkod willing ko po sagutin na gusto ko po sasagutin ko ng sa Biblia po. Hindi rin po niya gaanong malinaw sa kanya. Hindi po gaano malinaw. Kaya po ulitin ko po kasi kahit isa lang nagsabi ng ganon hindi malinaw. Ulitin ko rin po talaga para kung ano man ang baka bitin, parang gano'n, parang bitin. Ulitin ko po para sa inyo lahat. Pakinggan po natin. Efeso 2:8 hanggang 9. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. 9. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Yan po. Ang sabi po dito, sulat po ni Pablo sa taga-Efeso, niligtas. Sabi ni Pablo, niligtas kayo ng Diyos dahil sa inyong pananampalataya. Ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Ano ba yung sarili? Yung sarili po natin, yung mabait ka, okay? Marami kang kaibigan, matulungin ka, okay? Palabati ka, bukas yung mukha mo. Pero habang nabubuhay ka, magaan ang loob sa'yo ng tao, magaan ang loob sa'yo ng mundo, yung mga nakatira sa mundo. Habang nabubuhay, pero kapag hindi sumasampalataya sa Diyos at hindi tayo nakipagrelasyon sa Diyos, hindi natin alam na si Jesus ang daan at ang buhay, walang makarating sa langit kundi sa pamamagitan niya. Useless po yun. At okay rin yun, talaga namang ganun eh. Yun ang susi ng kaligtasan. Yung mabait ka, matulungin ka, wala kang inargabyado ng tao, wala kang inaapakang tao, yun, the best. Nandiroon ka na, din mabait ka eh. Pero hindi ka sumasampalataya kay Jesus, hindi ka man lang nagdasal bago matulog, hindi ka nagpasalamat dahil wala ka ng biyayang natanggap at nagpasalamat, useless po yun kahit gaano ka kabait. Ang paliwanag ko po madalas, may isang pamilya mabait na tatay, public pamilya, pag sweldo niya, bigay lang sa asawa yung sweldo. Magpaliwanag pa yon, nakaltasan ng soft drinks, kaya ito may bawas. Yung mga bata, kumain na ba? O sige, bili mo ng ganito, asikaso niya, napakabait niyang asawa. Pero hindi niya itinuro sa tahanan niya si Jesus. Tayo sumasamba kay Jesus sa pamamagitan ni Jesus. At pag manalangin tayo sa Diyos Ama ay sa pamamagitan ni Jesus. Ama, ito po yung aking dalangin sa pangalan ng anak na aming Panginoon Jesus. Dahil ang dugo ng ating Panginoon Jesus, siya ang maghugas sa ating kasalanan. Kapag hindi mo iyan tinuro sa pamilya mo, kahit gaano ka kabait, ay useless po yun. Nung panahon ng mga propeta, kapag hindi ka sumunod sa kautusan ng Diyos sa pamamagitan ni Moises, babatuhin ka. Kaya sumunod ka kahit wala sa puso mo, kahit wala sa isip mo, para hindi ka batuhin. Pero ngayon, noong dumating po ang ating Panginoong Jesus at wala natin sa panahon ng mga propeta, wala po tayo sa panahon ng Israel, at ang tawag po ngayon ay Kristiyanos. Si Kristo na po ang tagapagturo sa atin. Si Kristo na po ang ating susundin. Kaya kailangan po may pananampalataya po, kahit na gaya ng nakinto ko minsan na isang tao na nasa kanya lahat ng bisyo. Okay? Binago niya ang lahat. Hindi na siya nagsusugal, hindi siya nagarilyo, hindi siya minom, hindi siya mababae.
Kaya niya binago dahil gusto niya makaipon. Sarili lang niya iniisip niya, the best naman. Magaling at napakaganda ang tingin sa kanya ng mga tao, mga kaibigan. Minsan nga may mabait pa na akala ng mga tao sobrang bait, maganda, magaling. Kaya mabait lang dahil para sasagutin siya ng nililigawan niya, para bubuto sa kanya ang mga kamag-anak, kaibigan ng girlfriend niya o boyfriend niya. Pero wala siya sa Diyos. Yun po ang tinutukoy dito. Walang pananampalataya sa Diyos. Useless po yun. Useless po yun. Mabait ka, marami kang kaibigan, natuwa sa iyo ang mga tao habang nabubuhay ka. Pag namatay tayo, hindi matutuwa sa atin ng Diyos dahil hindi tayo nakikipagrelasyon sa Diyos. Sabi naman ng iba, counted na yung ship, Roy. Totoo lang, not counted. Kumbaga sa basketball, not counted. Kumbaga sa tira, patay ang butike, hindi ka tumama sa ring. Kasi nga, hindi ka sumasampalataya kay Jesus kahit mabait ka. Yun po ang nakasulat po dito. Hindi kayo niligtas sa pamamagitan ng inyong nagawa, kundi niligtas kayo sa pamamagitan ng inyong panampalataya. Paano pag manampalataya ka sa Diyos? Tapos salbahe ka, sugarol, sabungero, babaero. Wala. Pakitang tao lang yung panampalataya, hindi ka pa maliligtas. Kailangan, kung ikaw ay yun, nandoon ka, napasok ka na sa wala kang bisyo at wala kang inaapakan na tao. Sinabi pa ni Pablo, magalit ka, pero iwasan ng magkasala. Hindi ka na pwedeng hindi magalit din. Paano pag mali yung mga nakaharap mo? O yun na mo rin, mali din. Kaya, magalit ka kung magkasala. Yun ang sabi naman ni Pablo. Pero, yung pong pagiging mabait, the best. Ulitin ko po, the best. Talagang the best. Yun po ay susi ng kaligtasan. Mabait ka, magalang ka sa iyong mga magulang. Pagbigay ka, matulungin ka. Pero yung susi din hindi mo nagamit dahil pintuan yan si Jesus yan. Ang pananampalataya kay Jesus ang kaligtasan. Muli po yung lingkod, si Roy. Ingatan kayo ng Diyos.